Ang pinagtanong-tanong nga po namin kung anong apps ang ginagamit, yan, yung Easy Peso. Kasi yan din po ang pinakatalamat na apps po eh. Actually, marami naman po apps, pero ito po yung sa data po namin, ito yung pinakamaraming nabibiktima at Alam nyo ba na may Pilipino na natataranta na lang dahil bigla silang nakaka-receive ng mga taning na text mula sa lending apps kahit hindi man lang sila umutang? At ngayon nga mga ka-interview, kumikilos pa rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para habulin ang mga abusive at mapang-abusong online lending apps. Lalo na yung nanghaharas na lending loan app or online lending app na nanakot at namamahiya ng borrowers. Grabe diba? Kaya tutok kayo hanggang dulo kasi nga pag-uusapan natin kung ano yung nangyari, kung paano nangyari ito, sino ang apektado at ano na ang aksyon ng gobyerno. Mga ka-interview, welcome back dito sa aking channel na kung saan pinag-uusapan natin dito yung mga pinakabago at eksplosibong balita tungkol nga sa loan app, digital finance at mga nangyayari sa lending industry sa Pilipinas. Kaya nga kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share na rin at subscribe kayo para laging updated sa mga latest issues at crackdown ng gobyerno. Okay, let's dive in mga ka-interview. Unahin natin yung mga sobrang alarming text threats mula sa lending apps. Maraming mga Pinoy ang bigla na lang nakakatanggap ng iba't ibang mga text na nagsasabing may utang ka daw, obligado kang magbayad ng utang mo at kung hindi, papahiya ka raw o publicly ipapakalak ang infos mo. Ang mas masama pa, kahit hindi ka naman umutang, nagamit lang yung number mo dahil nadali ka sa phone book access ng ibang borrower. For example, ito mga ka-loan seekers, imagine this, ikaw walang alam, normal ka lang na nagfe-Facebook or nagte-text, biglang may message like, bayaran mo yung utang mo o tatawagan namin yung pamilya mo, di ba? Wala ka namang kinalaman. Nakakababa at nakakahiyang sitwasyon yan mga ka-interview. Hindi lang ito basta scam message, ito ay tinatawag na psychological harassment. At yon ang dahilan kung bakit napakaraming nagre-reklamo ngayon. Ngayon nga mga ka-interview, good news naman ito kasi kumikilos na ang pending na utang na hindi naman ganun kalakihan din di ba? Opo. Actually nga po, hindi lang po yan. Meron pong insidente. Nung mga nakaraang linggo, pinuntahan ko nga po nag-suicide. Suicide? Yan pong Easy Peso. Nag-suicide siya. Wow. Kaya nga, ikanong pamilya, sir, wag nila lang pong ilabas. Wow. Dahil siyempre po, sinoproteksyonan din po namin yung dignidad ng aming pamilya. Subalit, siya po ay biktima po talaga ng ola. Yadong tao na nagtatrabaho kasi bombero po siya. Sabihin ko lang, pero hindi ko naman po babanggitin. Sige, babae niya. Sabihin, ganun katindi po yung may pamilya. niyang pressure sa sarili niya. Sabi nga ni ni Alex alias Alex, sabi niya, napakabilis ho ng proseso, talagang may engganyo ka. And then pag hindi ka na makabayad, 'di ba? Tama, attorney, talagang ka na, gigipiting ka na. Oo. Opo, parang ipapain lang muna yung ganong kabilis na proseso. Alam niyo po, dahil sa pangangailangan ng ating mga kababayan, yun, kapit patalim. Siyempre, uutang. Subalit, mabilisan, tapos nakita lang magaan, pero susunod nun, peperwisyuhin na sila. Okay. Ako naman sa kanila, wag ko kayo mag-alala. At doon sa nagdadala ating pamilya, may mga sa gawain na kami at mga hakbangin para ipatigil ho. Lalo na ho yung apps na yan sa ako. Oo. Ito, ginawa na ho namin bilang pagpapatupad dun sa nasabi namin dun sa nangungulilang pamilya. sabi nga nila, may mga lending apps na gumagamit ng bogus o pre-registered SIM cards. Ang trick nila, maglabas ng mga numbers para mag-send ng treats. Diba, sa ginagamit nila para hindi matrace ang totoong operator. So in short, ay parang shadow operation ito. Tatago ang identity ng kumpanya tapos basta na lang sila manghaharas. Ito yung malinaw na pahayag ng gobyerno. Hindi lang ito simpleng utang-utang lang mga ka-interview. Isa itong organized abuse na pwedeng pasok sa cybercrime at harassment laws.
Kaya nagsimula na ang crackdown na raids, investigations at paghahanap sa mga taong nasa likod ng apps na ito or yung iba't ibang mga loan apps nga na nanghaharas. Kaya nga mga ka-interview, isipin nyo, ang gumagalaw, ibig sabihin seryosyong issue na talaga to. Actually, meron pa po. Meron pa kayo susunod na operation? Po namin at patuloy po namin asikasuhin po natin yan. Oo, Para man-neutralize. mapagsilapitan lahat. Alright, oo. Matindi ho ito parang halos rin to online gambling. Ito matindi rin to, online lending app na talagang mapeperwisyo ka at yung pananakot at saka yung pagpapahiya sa pamilya. Ito bang inukwento nyo kanina, yung sabi nyo bombero, ano ba, pwede nyo ba sabihin magkano utang niya? Kaya nga ka-interview, isipin mo naman yung mga ordinaryong tao na nagiging biktima, di ba? So, for example, isang scenario bagong SIM ka, wala kang utang, pero dahil dati kang nasa phone book ng isang taong umutang sa Shadi app, bigla ka na lang target ng text threats. Tapos, tatawagan pati nanay mo, tatay mo, yung pinsan mong nasa abroad, may magsasabi na co-maker daw sila, guarantor daw sila, o sila daw ang magbabayad kung hindi ka mag-settle ng utang mo. So, di ba nakakapanis ng ulo, di ba? Parang walang kinalaman pero nadadamay ka. May mga reports nga pa na yung ibang apps pinopost sa Facebook at social media yung infos ng borrower kasama yung pangalan, yung address at amount ng utang. Ang tawag dyan, public shaming. Kaya nga mga ka-interview, hindi biro ang stress at emotional toll nito. May ibang tao na halos hindi makatulog at nagka-anxiety dahil nga sa harassment na ginagawa ng iba't ibang mga collector ng iba't ibang mga loan apps nga or online lending apps. Pero ito ang mahalaga mga ka-interview, ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon? Sabi nga na yung mga hakbang, una, investigations and raids, target nila ang mga office at operators ng abusive app. Number 2 is stricter regulations, pinapalakas ang rules para ma-screen ang apps bago ma-download ng publiko. Ang number 3 nga, agency coordination. Nagtutulungan na ang PAOCC, National Privacy Commission at PNP para mahuli yung mga sindikato. Pero syempre, hindi madali mga ka-interview. May mga loopholes pa rin tulad ng fake SIMs at ghost companies. Yung iba naman, existing lang sa ulap, di ba? Walang opisina, walang address, walang board of directors na umaamin. Kaya talaga minsan, parang laro ng taguan, pero ang advantage is that unti-unti nang nahuhuli kapag hindi nag-comply ang apps, pwede silang maban, mapasara o makasuhan. Kung ikaw o kilala mo ay naka-experience ng ganito, ito ang dapat niyong gawin. I'll give you a number easily. Kung hindi legit o SEC registered ang app, huwag kang basta-basta magbigay ng access. Number 2, save mo yung evidence, screenshot lahat ng tweets at text. At number 3 nga, report immediately. Pwede kang magreklamo sa NPC o pati sa NTC kung SIM related. At number 4, block numbers. Huwag mo nang sagutan ang harassment text. Number 5, educate others. Share your experience para ma-aware ang pamilya at kaibigan mo. Kasi nga remember, prevention is better than cure. Kapag aware ka, mas protected ka mga ka-interview. Kaya nga mga ka-interview, seryosyong issue ito, hindi lang ito simpleng usapang utang, ito ay tungkol sa privacy, sa security at dignity ng bawat Pilipino. Kaya kung ikaw mismo ay nakaranas nito o may kakilala kang naging biktima, i-share mo naman yan sa comment section dahil baka makatulong ang kwento mo sa iba. At syempre, huwag mo din kalimutang i-like yung video na to, i-share sa mga friends mo para maging aware sila at sana mag-subscribe na rin kayo para lagi kayong updated sa mga crackdown, sa balita at legit reviews tungkol nga sa iba't ibang mga loan apps. Stay safe, stay smart at huwag kalimutang laging mag-interview bago magtiwala. Ayan, thank you guys for watching at see you sa next video. Bye!